panibagong kwentuhan na kapupulutan po ng inspirasyon at pag-asa ang pag-uusapan natin dito sa Dear Dimples. Basahin natin ang sulat na ipinadala sa atin ni Digna Manansala. Dear Dimples, ako si Digna Manansala, single mother na may 7-year-old son at 3-year-old baby girl. Iniwan kami ng asawa ko last year. Napakahirap dahil pinagsasabay ko ang pag-aalaga sa mga bata at pinagkakasya ang kita sa nilalakong ulam na paninda. Alam mo, Dimples, araw-araw akong nagdadasal sa Diyos kung kailan kaya darating ang milagro sa buhay naming mag-iina. Nakakapagod kasi minsan na wala akong masumbungan at matakbuhan. Sana mapagpayuhan mo ako. Maraming salamat, Digna Manansala. Digna, maraming salamat. Una, for sharing your story with us. Kaya naman ngayong araw po, isang espesyal na bisita ang inimbitahan ko para magbahagi ng inspirasyon sa iyo at sa mga kapatid nating nanonood na merong mabigat din pinagdadaanan sa buhay. Please welcome Ms. Vange Uy Kwaki. Hi, Ms. Vange! Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes. It's a pleasure meeting you in person. Ms. Vange, nag-meet na tayo 2 years ago in a conference. Yes. At marami na ang mga nagbago noon. Yes. Vange, kagaya ng letter sender natin na si Digna, alam ko, of course, siya single mom with 2 kids, feeling hopeless siya sa situation niya. Ito ay hindi bago sa'yo. No, ganitong pakiramdam of hopelessness or pagkawalang pag-asa. Kwentuhan mo kami. Ay, nako, Dimples, siguro makaka-relate ako sa word niya kanina, yung word na iniwan. Napakasakit ng iniwan, lalo na nung taong minamahal natin at minamahal natin din sila. Napakasakit ng salitang yun, iniwan. So, sa'yo, ang nang-iwan ka sa kanya, yung asawa niya, no? Yes. Sa'yo? Sa akin po is, of course, marami siguro makaka-relate sa ating mga nanonood na medyo common na to ngayon, no? Naiiwanan tayo ng ating mga magulang. No? I was very young nung nag-separate po sila. No? So, ako'y naiwanan ng magulang. At kapag kasi ang taong naiiwanan, di ba, Vange, ito ay parang pakiramdam mo ba, guguho na ang mundo mo kasi wala na. Sa'yo, magulang, yan ang first unit ng pagmamahal na naalalaman mo. Of course, siya sa asawa, yung inaakala mong pamilya na dadamay sa'yo sa hirap at ginhawa, wala na siya, naiwan siya na mag-isang nag-aalaga sa kanyang mga anak. Anong palagay mo ang naging medium mo or platform mo at that time para mailabas yung mga sama ng loob mo? Kasi sa sulat niya, ang sabi niya, pakiwarin niya, wala na siyang masumbungan. Yes. No? At mamaya meron din akong ikikwento, pero mauna ka na. Ayan, no, actually marami tayong pagkakataon na yung mga silent battles na tinatawag, na tahimik mong nilalabanan, tahimik mong pinagdudusahan. Kung paano ko siya nasolusyonan, ako'y nagpapasalamat, Dimples, kasi I was led, masasabi kong led I was led by the Lord na sumulat. No, ibuhos ko sa pagsusulat. Minsan kasi parang hindi mo naman makwento yun sa best friend mo. At minsan pag may kikwentuhan ka pa, parang yung pangkwentuhan mo, either i-judge ka, or ikalat pa yung ikwento mo. Tama, no? So may mga ganun tayong parang, wala akong masumbungan, wala na, ubos na. No? Then, one day, I was so fortunate na pakita natin I was led by the Lord na, Vanji, ba't di mo isumbong sa akin? Ba't di ka sumulat dyan? Ba't di mo ibuhos yung lahat ng nararanasan mo, nararamdaman mo sa isang pahina? Yan, no? So itong notebook, medyo ano na nga siya, Vange, kasi nakakatakot baka biglang matanggal. Pero ito ay sinulat mo December 23, 2002. Basically, sinasabi mo, ito yung mga sumbong mo. Yes. At mga sama ng loob mo na isinulat mo na not knowing, isipin mo, di ba, pag nagsusumbong ka kay Lord, kadalasan sasabihin mo, Lord, alam mo ba ganito? Ito isinulat mo. Sinulat ko talaga siya. Ano ang ikinabuti or kinaganda dahil naisulat mo ito? Ang talagang pinapasalamatan ko si Lord. Sabi ko nga, Dims, mawala na lahat, wag lang to. Because this is a 22-year-old black book na lahat binuhos natin dito. Ang kagandahan lang dyan, sana pag nagsusumbong tayo, wag mawala yung pag-asa, Dims. Kasi sa dulo ng pagsusumbong, sa dulo ng sakit, pasakit, humiling ka. No, sa dulo noon, nung parang siguro ubos na rin yung luha ko noon, sa dulo, sabi ko, Lord, pasubok nga. Maghihiling ako sa'yo ng hindi lang isa. Ginaid niya ako, gawin mo ng 9 anak.
Oh, so 9 9 wishes. wishes. Iprinay mo kay Lord. Nakita mo, Digna, Yes. ha? Huwag mong ilimit ang sarili mo. Kung gusto mo ka ng 15, pwede rin. Yes, walang limit. Depende talaga. Dahil ang pagmamahal ng Diyos naman sa atin ay hindi natutumbasan ng Yes. kahit anong numero. Yes. Ako, ang gusto ko sa kwento mo talaga, Vange, ay sinasabi natin kay Digna na maaaring wala ka ngayon, pero hindi maaaring manatili ito ng ganun Yes, lang. yes. Living proof ka nun. Na nung time na naiwan ka at inaakala mo, tapos na ang mundo, naiwan na ako ng magulang ko, yun ang pinakamasakit na Yes, pwedeng mangyari yes. sa akin. Pero here comes Vange, years later, saying, pwedeng mabago ang buhay mo. And with writing that, you also came out with a book, no? Okay, eto, pakita natin. Yung book ang nakasulat ay Write Your Own Miracles. Paborito ko yung pagkakasulat dahil ang nakikita ko, nasa nature siya. 'Di ba? Ito ay, kumbaga, parang back to basic ika nga. Tama ba ako, Vange, when we say na ang taong nawalan, kinuhanan, at wala ng pag-asa sa buhay, there's so much light to come through because malinis na malinis na. Yes. Hindi ka na natatakot Ubus may ka mawawala. na. Ubus na eh. Oo. Ito, you're teaching them through this book to write their own miracles. Yes. Tell us more about the book lang para si Digna ay mapadala natin. Alam mo, sobra akong nagpapasalamat kasi nung pandemic yon 2020, talagang, ayan na, no, I was parang push na, Vanji, total natupad mo na yung lahat ng pangarap. 9 wishes, sinilip ko to after 20 years, 22 years. Pag silip ko, wow, grabe, Lord, natupad na lahat. No? Parang pinapaalala sa'yo yung, na, ayan na, nangyari na. Tapos sabi sa akin, Vange, ba't di mo ikalat? Baka may batang katulad mo na, alam mo yun, nagsasuffer ngayon, maybe nanonood ngayon na nawalan ka rin ng magulang, nawalan ka ng pag-asa. So baka ito na yung chance na makabless ka sa pamamagitan ng pagsusulat. Alam mo, ang maganda dyan, Dims, yung letter ko dito, in-scan ko talaga. At isinama sa libro. Sinama ko talaga sa libro Ito siya. para talaga makita ninyo kung paano yung Ayan pagsusumbong, mag-guide kayo. At grabe, as in talagang colored at one day, ito na nga, no, si Brother John Escoto, siya yung talagang nag-lead sa akin na, Vange, please write. Minsan napakahalaga nun, yung magpupush sa'yo na ilaban mo. And Yes. ayan na siya, Dims. At ang ginawa sa iyo ni Brother John ay ginagawa mo para kay Digna at sa Yes. maraming mga kapatid pa natin na nanonood ngayon at nawawalan ng pag-asa, hindi po katapusan ng mundo. Ang bawat umaga po na gumigising tayo at nagsasama-sama tayo dito sa Good Morning Kapatid ay paraan para makapanimula tayo. Maraming Yes. salamat. Vange, I'm sure maraming na-inspire sa kwento ng buhay mo. Thank you so much. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.